May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi po sa inyo at sa lahat na nakikinig at bumubuo ng programang Main Event. Sana po ay mapili ninyo ang aking sulat dahil may isang mabigat akong kwento na nais kong ishare sa inyo. Ito po ay matagal ng bitbit ng aking puso na tungkol sa isang kwento ng pagtataksil at pagpapatawad na hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung tama ba o mali. Pwede nyo na lang po akong tawaging Belen, taga Pangasinan, 30 years old at kasalukuyang single parent, na dati ay may masayang pamilya pero sa kasamaang palad ay nasira dahil sa malaking dagok na dinanas ko sa aking asawa. Bago ko ilahad ang aking kwento, nais ko munang simulan at balikan ang panahon kung paano nagsimula ang lahat. DJ Main, tawagin na lang natin siyang Jobert. Nagtatrabaho siya bilang isang security guard sa isang bangko. Sakto lang ang sahod niya. Pero kahit na ganoon, ay hindi siya kailanman nagkulang bilang isang padre de pamilya. May isa kaming anak na lalaki. Siya ang nagsilbing sentro at motibasyon naming mag-asawa para magpatuloy sa kahit anong problema. Akala ko nga ay magiging permanente na ang ganong klase ng pagsasama namin. Pero nagsimulang magbago ang lahat. Noong dumating ang problema na di namin inaasahan. At iyon ay ang kapusin sa pera. Dito rin nagsimulang tumindi ang pag-aaway naming mag-asawa. Hanggang sa napansin ko na lang din na madalas nang gabihin si Jobert sa pag-uwi. Nung una, iniisip ko na baka pagod lang siya dahil alam kong dinoble niya ang pagkayod niya sa trabaho. Pero habang tumatagal kasi, ay nauubusan na rin siya ng panahon sa amin ng anak niya. Naiintindihan ko yun dahil nga nag-e-effort siya. Hanggang may napansin akong kakaiba. Minsan kapag may magte-text sa kanya ay bigla niya itong itinatago. Kapag may tatawag naman, lalabas siya sa bahay para doon sagutin. DJ Main, pinilit ko pa ring isipin na baka wala naman talagang masama. Ayoko kasing maging asawang madalas maghinala. Pero isang gabi, nagkamali siya. Naiwan niya ang cellphone niya sa higaan namin habang naliligo siya. At sobrang ingay kasi ng phone niya. Walang tigil sa notification. At laking gulat ko nang matuklasan ko ang pagtataksil ng aking asawa. Para akong nawala ng hininga sa nabasa ko. Nung una, hindi ko alam kung anong gagawin. Pero dahil sa tindi ng aking galit, agad ko siyang sinugod sa banyo. Itinanggi niya ang lahat. Pero nang ipakita ko ang mensahe, doon siya tuluyang natahimik. Ano to? May babae ka, Bert? Sino tong babaeng to? Mahal, magpaliwanag ako. Wala ka na dapat ipaliwanag. Tumatanggi ka pa talaga? Hindi ka na nahiya sa amin ng anak mo? Saka siya nagsimulang umiyak sa harapan ko at humingi ng tawad. Sinabi niya na isang pagkakamali lang daw iyon at hindi na mauulit muli. Sinabi niya pa sa akin na nadala lang daw siya ng pagod at madalas naming pag-aaway kaya niya nagawa iyon. DJ Main, sa totoo lang sobrang sakit noon. Pero pinili ko pa rin siyang patawarin. Hindi lang dahil mahal ko siya, kundi dahil ayokong lumaki ang anak namin na walang ama. Sa mga sumunod na buwan, nakita ko ang pagbabago ni Jobert.
mas naging maalaga siya sa amin. Unti-unti na rin naming nalampasan ang mga problema. Doon ko naisip na baka talagang nagbago na siya. Pero DJ Main, darating talaga ang panahon na babalik ang sugat na naghilom na. Dahil isang araw, may nangyari na naman na hindi ko inaasahan. Linggo noon, day off ng aking asawa. Balak sana naming pamilya na magstay sa bahay ng kapatid ko para makapag-relax muna. Pero hindi siya sumama sa amin dahil gusto daw niyang magpahinga at itulog na lang ito sa bahay namin. Nung pinahatid niya kami papunta sa bahay ng kapatid ko, nagsabi ako sa aking asawa na baka matagalan kami. Sabi niya ayos lang naman basta tumawag ako sa kanya bago ko umuwi. Akala ko matatagalan ako sa bahay ng kapatid ko, pero hindi pala. Nang dahil sa kagustuhang umuwi ng aking anak, napilitan kaming umuwi ng mas maaga. Kaya naman naisipan kong tawagan ng aking asawa para sana alam niya na papauwi na kaming dalawa. Pero sa kasamaang palad, sa halos ilang beses akong tumatawag sa kanya, ni isa wala siyang sinagot o nasagot. Kaya naman nag-commute na lang kami ng aking anak. Iniisip ko na lang na baka mahimbing ang tulog ni Jobert. Nung nakauwi na kami ng aking anak, sobrang tahimik sa loob ng bahay. Pero ang ikinagulat ko talaga ay yung extra pares ng tsinelas sa labas ng aming bahay. Pambabae ito at alam kong hindi akin iyon. Kaya naman agad na akong pumasok sa bahay at nakarinig ako ng boses na hindi pamilyar galing sa aming kwarto. Sinubukan kong pakinggan maigi ang mga boses na naririnig ko galing sa aming kwarto. Kaya ang ginawa ko para mas malaman ito ay binuksan ko ng bahagya ang pinto. At dito ko nasaksihan ang talagang dudurog muli ng aking puso. DJ Main, noong nakita kong may nakapatong na isang babae sa aking asawa, iba't ibang emosyon ang naramdaman ko. Gusto ko silang suguring dalawa sa kababuyan na ginagawa nila. Pero hindi ko magawa. Dahil ayokong makita ng anak namin ang away na pwedeng makaapekto sa paglaki niya. Habang sinisilip ko silang dalawa, kitang-kita ko kung papaano ang iyapos at hawak niya. Dito ko nakita kung gaano kasaya ang mukha ng aking asawa. Para akong lumunok ng tinik, hindi ko man lang magawang makapagsalita. Pinilit kong hindi magalit. Pinilit kong hindi magpaapekto. Pero noong nakita kong pinasok niya na ang sandatang ginagamit niya sa akin, doon ako hindi nakapagpigil pa. Sinipa ko ang pinto. Sinugod ko ang babaeng kabit niya. Bert! Ano to? Nawala lang kami saglit na anak mo? Ganito nakababo yung ginagawa mo? Mahal, ba't nandito ka? Sandali, tumigil ka. Huwag mo siyang saktan. Magpapaliwanag ako. Napakatindi mo talaga, Bert. Siya pa talagang gusto mong protektahan? Tapos paliwanag na naman. Sawang-sawa na ako dyan sa gasgas mong dahilan. Tsaka kami umalis ng aking anak. Doon ko na rin tinapos ang pagsasama naming dalawa. Sa sandaling iyon, DJ Main, parang muling nabasag ang puso ko. Mas masakit pa dahil ito na ang ikalawang beses. Lumipas sa mga taon, unti-unti naming binuo ng anak ko ang buhay namin na wala siya. Nagpatuloy ang ganung buhay namin, pero mapilit talaga ang tadhana. Dahil isang araw, may tumawag sa akin mula sa isang ospital.
Sinabi nilang nakakonfine ang isang taong importante sa akin. Nung una, hindi ko alam kung sino ang tinutukoy nila. Pero nang sabihin ang pangalan, nanumbalik ang lahat ng sakit na ginawa niya sa akin. Nung una nga ay nagdadalawang isip pa ako na pumunta. Pero sa huli, nakonsensya pa rin ako. Yun pa rin ang nanaig sa akin dahil pinili ko pa rin puntahan siya at dalawin. DJ Maine, noong nakita ko siya kasama ng aking anak, walang luha ang tumulo. Ang tanging naramdaman ko na lang ay awa. Halos hindi ko na kasi makilala kung sino siya. Sobrang payat, sobrang kulubot na ng katawan niya. Nang makita niya nga ako ay siya namang buhos ng luha sa mga mata niya. Wala akong magawa, DJ Maine. Siguro sobrang na-miss na kami ng kanyang anak. Doon ko rin nalaman na iniwan na rin pala siya ng babaeng pinagpalit niya sa amin. Sobrang sising-sisi siya sa lahat ng ginawa niya. Kaya ang ginawa ko para mapagaan ang nararamdaman niya ay araw-araw naming binibisita si Bert kasama ang aking anak. Pero sa kasamaang palad, yun na rin pala ang huling beses naming makakasama siya. DJ Maine, ano po ba ang dapat na gawin sa ganitong sitwasyon? Sobrang daming beses na po akong nagpatawad sa kanya pero sinayang niya lang. Ngayon sobra akong nagigilty dahil parang kasalanan ko kung bakit ganoon ang kinahantungan ng buhay niya. Minsan po naiisip ko, kung mas nagtiis pa ako, kung mas pinili ko pa siyang intindihin, magbabago kaya ang lahat? Masama po ba akong asawa dahil pinili kong lumayo at tapusin ang pagsasama namin? O tama lang na pinili ko naman ang kapayapaan namin ng aking anak? Sa ngayon po kasi, kahit wala na si Bert, parang bahagi pa rin ng puso ko na nakukonsensya sa pag-iwan namin sa kanya. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo dahil hanggang ngayon ay bit-bit ko pa rin ang bigat dito sa aking puso. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang aking confession. From Belen of Pangasinan. Minsan akala natin pag-ibig na kasi nandyan yung saya, yung lambing, at yung matatamis na pangako. Pero darating ang araw na mapapaisip ka rin, ito nga ba talaga ang pagmamahal? O nasanay lang tayong kumapit sa taong paulit-ulit tayong sinasaktan? Tandaan natin ka-vibes, cheating is less about love and more about